Father Orly Cantillo ng ating dating Pura Paroko at Vicario General, Father Mar Baranda, ang ating parish priest, Pura Paroko at rektor ng ating katedral, ang mga pari pong naririto, mga relihiyosa, mga konsagradang namamanata sa Diyos, ating diakono, mga miyembro ng Parish Pastoral Council, no? Pati na po ang ating hermano, hermana, mga minamahal na kapatid kay Kristo, lalo na ang ating mga naglilingkod sa pamahalaan na pinamumunuan ni Mayor Vico at Vice Mayor Dudut, no? At kanyang mga kasama. Tayo pong lahat na mananampalataya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Fiesta po at palakpakan natin ang Panginoon. Di po lingid sa inyong kaalaman na patapos na po ang pagdiriwang natin ng yubileo ng pag-asa. Ito po yung taon ng pag-asa na diniklara po ng ating yumaong Santo Papa Francisco. No? Ito po ay binuksan noong December 24 last year, no, sa Vaticano, no, at sa mga iba't ibang dioceses noong December 29 din last year. No? Ngayon po ay isasara na po ito, no, sa mga dioceses sa darating na December 28 ang kapistahan ng Banal na Pamilya, at sa Vatican naman po isasara na po yung Holy Door sa January 6, 2026. No? Para sa kanila, ang kapistahan po ay kapistahan ng Epifania, no? At magandang tignan, no, kung paano nga ba si Maria ay patuloy na nagiging inspirasyon ng pag-asa sa atin, na nakatono po sa ating tema ngayong taong ito, na si Maria sa kanyang kagalakan, pagiging kaagapay at kalakbay, no, ay para sa atin, no, nagbibigay ng lakas, no, para patuloy na lumaban sa mga pagsubok ng buhay. Mapapansin nyo sa unang pagbasa, nabalikan po natin ang naganap, no, nung sabi nga, no, pinagkaloob na nga ang paraiso kay Adan at Eva, pero sila ay kumbagay hindi sumunod sa simpleng utos na huwag kumain sa pinagbabawal na puno, no? At dahil dito, no, nangyari na nga po, no, dahil sa kanilang ginawang kasalanan, ang orihinal na kasalanan. Ibig sabihin, nakababad ang mundo sa orihinal na kasalanan. At sa katuruan nga po ng simbahan, no, sa bisa ng binyag, no, napapawi ang orihinal na kasalanan, no, at tayo ay nagbibigyan ng bagong buhay kay Kristo. No? Mula sa pagiging simpleng nilikha o nilalang, tayo ay, dahil nga sa bisa ng binyag, no, ay pinagkakalooban ng dignidad, no, na maging anak ng Diyos at tagapagmana ng langit. No? Napakabuti po ng Diyos, no, dahil siniguro niya sa plano ng kaligtasan ang ating mahal na ina, no, sa paglilihi pa rin ni Santa Ana, no, ay wala ng bahid, no, ng kasalanan. Ibig sabihin, no, nandun na, no, ang paghahanda sa kanya dahil sa kanyang sinapupunan, no, ay doon nga sa pamamagitan ng Espiritu Santo na narinig natin sa Ebanghelyo, doon, no, magkakatawang tao, walang iba kundi ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Magandang tignan bakit napakahalaga itong piyestang ito, hindi lang para sa atin, mga mananampalataya dito sa Pasig, kundi para sa buong simbahan. Tinitingala natin si Maria bilang tanglaw ng pag-asa, no? Dahil sa gitna ng kadiliman, kasamaan, kamatayan, no,
alam natin, no, ang magtatagumpay ay walang iba kundi ang Diyos. Bawat isa po sa atin, may mga dinadaan ng personal na problema, hindi ba? No? Meron din problema sa pamilya at itong nakaraang mga buwan, kitang-kita naman natin, no, na tayong mamamayang Pilipino ay dumadaan sa matinding krisis, dala ng katiwalian sa pamahalaan, no? Pero alam natin, kahit tayo'y nayayamot, no, kahit tayo ay parang kalimitan, nagtatanong, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? May pag-asa pa ba ang pamilya ko? May pag-asa pa ba ako? No? Dahil sa pananalig natin at pag-asa natin sa Diyos, may pag-asa. No? Yan ang dapat nating titignan. Siguro sa unang banda, maaaring nagmamadali tayo. Naghahanap tayo ng bilisang solusyon. Pero tandaan natin, nung tayo isilang sa mundo, no, katulad ni Maria, katulad ni Jesus, hindi naman bigla ang pagkatapos ng isang araw, lumaki na agad tayo, di ba? Sa pagsilang, nandoon ang proseso ng pagtubo, no, paglaki, paglago, at dapat galangin po natin yan. At sa paglagong yan, magandang makita, no, na nandoon ang Diyos. No? Nandoon ang Diyos. At ito nga po ay pinatunayan ni Maria. Sa ating tema ngayon, tatlong mga salita ang umaalingaw-ngaw. Kagalakan, kaagapay, at kalakbay. Ito si Maria na hamon din sa atin. Nung tumugon si Maria na maging ina ng Diyos, maging ina ng kataas-taasan, nung sinabi niya ang kanyang fiat, ay alam natin na hindi ito naging madali. Pagkatapos nito, nando na nga po yung pagbisita niya sa kanyang pinsang si Elizabeth. Kinilala siya ni Elizabeth na bukod na babae na pinagpalang sa lahat. Pero ano sagot at tugon ni Maria? Ang kanyang awit ng papuri. Ang kanyang awit ng kagalakan. Yan po ang ating pambungad na awit kanina. Ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos. No? Kaya sana makita natin, no, na kay Maria pa lang, sa gitna ng kumbagay dinaanan niyang pagtatanong, yung kanyang kaba, sa pag-oo niya, ay nandoon, maliwanag na hindi nawala ang elemento ng galak. Alam niyo tayo mga Pilipino, no, napakapalad kung ikukumpira sa ibang lahi. Bakit? Kasi tayo po may sense of humor, di ba? Tama ba, no? Kahit anong problema, gumagawa pa tayo ng joke. Gumagawa pa tayo ng biro, no? Marami pang, sabi nga, katatawanan. At kahit nahihirapan na, kahit may bagyong dumadating, nakakangiti pa ang sinasalanta ng bagyo at baha. Maituturing nating parang kagalakan ni Maria, na anumang dilubyo ang dumating sa ating buhay, anumang pagsubok, nandoon yung panloob na kagalakan. At ito ay umaapaw sa labas. Yung ikalawa ay kaagapay. No? Mapapansin nyo, no, na ang sinasabi ng salitang ito, hindi ka nag-iisa, may katuwang ka. Narinig natin sa Ebanghelyo, pagkatapos na sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong salita. Ano yung huling linya? At nilisan siya ng anghel. Tanong, talaga bang
nung nilisan siya ng anghel, nag-iisa na siya doon sa kanyang tahanan noon? Sa Nazaret? Hindi. Dahil kung babalikan natin ang kwento, ang sinabi ng anghel, nung tinanong niya, paano mangyayaring ako'y magiging ina ng kataas-taasan? Anong sagot ng anghel? Ang Espiritu Santo ay sumasa iyo. Kaya hindi siya iniwan. Ibig sabihin, ang anghel lang umalis. Pero ang Espiritu Santo sumakanya na. Kaya nabuo si Jesus sa kanyang sinapupunan. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, sana makita natin, pati kay Maria, na dahil ang Espiritu Santo'y sumakanya, udyok ng kanyang kalooban ay palaging maging kaagapay. Anong ginawa niya? Nangangailangan ng kanyang pinsang Elizabeth, pinuntahan niya. Nag-aalala siya dahil may pangangailangan ang kanyang pinsan. Tayo rin pong mga Katoliko, tayong mga Pilipino, magandang tignan. Pag meron po tayong mga dinaraanan sa buhay, may problema, meron din po tayong sasandigan. Meron tayong mahal sa buhay na magmamalasakit. May kapitbahay tayo, may kaibigan tayo, na kahit papano mag-aambag ng tulong. Meron po tayong kaagapay. Karanasan po natin yan. Kaya hindi po tayo dapat matakot. At ikatlo, kalakbay. Ito ay napakagandang tignan sa karanasan din ni Maria, Jose, at mismo ni Jesus. Di ba nung sinilang si Jesus, ang dami ding pagsubok. At isang matinding pagsubok na dinaanan nila ay nung si Herodes ay gustong paslangin ang mga panganay. Naglakbay ang banal na pamilya at tumakas papuntang Ehipto. Di ba? Hindi sila naglakbay ng kanya-kanya. Hindi sinabi ni Jose, o mauna muna kayo. Ika nga, sama-sama sila, magkakalakbay, at parang ang mensahe, walang iwanan. Sa paglalakbay po natin sa buhay, nandiyan ang Immaculada Concepcion. Hindi po nang iiwan. Ang kanyang pagkaina ay ramdam na ramdam natin tuwing tayo'y nagdarasal ng Santo Rosario. Ang mahal na ina, alam nating nagpaparamdam ng kanyang pagpipiling, ano man ang mangyari. Kaya pati sa amin pong mga pari, napakahalaga ng mahal na ina sa aming buhay. At sigurado ako sa inyo bilang mananampalataya, ang mahal na ina ay palaging namamagitan, lalo na sa mga panahon na kailangan nyo ng kasama. Ito si Maria na maituturing din nating tanglaw ng pag-asa. Ang kagalakan niya ay dapat makitang kagalakan din natin na ibinabahagi. Siya ay kaagapay at dapat maging kaagapay din tayo ng ating kapwa sa pangapanahon na tayo ay nangangailangan. Siya ay kalakbay. Anuman ang mga sirkumstansya, kahit mahirap na sirkumstansya sa ating buhay. Dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birhen Maria, ang Immaculada Concepcion. Napakabuti ng Immaculada Concepcion sa ating lahat. At harinawa sa tulong at awa ng Diyos,
kung ano man ang naging halimbawa ng Immaculada Concepcion, tularan natin sa ating buhay Kristiyano. Amen.